Magandang araw mga ka-farmers, kaway-kaway sa inyong lahat. Sa mga gustong gumawa ng farming business, so baka ma-inspire kayo sa videos na ating ipapakita ngayon. Ang may-ari pala ng farm na ito ay si Bonnie's Backyard. So shout out sa iyo ka-farmers. So samahan nyo kami ngayon, ipapakita namin sa inyo ang kanilang mga alaga at kung ano-ano ang kanilang pinapakain, ano yung kanilang mga pwedeng gawin sa farming at yung ano yung mga material na ating pwedeng gamitin. So napakasarap tingnan yung ating mga alagang decal brown mga ka-farmers. Ayan, kahit isabit lang natin yan, mayat maya ubos po yan. Yan po yung malaking papaya. Yan po ay overripe. Ayan po ang kagandahan sa pag-aalaga ng ganitong manok kasi kahit anong prutas ay pwede nilang kainin. Yung mga leftover na mga pagkain, leftover na mga gulay, prutas ay pwede natin ipakain sa kanila. So wala po silang pili. Kaya para sa ating mga ka-farmers na gusto nang magsimula magtayo ng farming business, ito rin ay napakagandang idagdag sa inyong farm. Ang kagandahan ng decalb chicken is yung kulay ng itlog is brown na brown. Yan po yung nagagandahan po ako kasi makikita mo talaga organic na organic. At pagdating naman sa pagbibinta sa ating mga customer, hindi po tayo mahihirapan kasi itsura pa lang ng itlog talagang bibilhin na. At isa pa sa kagandahan ng manok na ito ay pwede silang mabuhay ng puro organic ang kanilang kinakain. Mas maganda kung mayroon kayong medyo malawak na lupa, ikutan nyo lang ng net lahat ng damo na kanilang pwedeng makita ay tutukain nila yan hanggang makalbo. Actually dito sa lugar na ito sa una madabo po yan bago nilagyan ng net, pero makikita nyo naman wala na pong damo kahit isa kasi ang lakas nilang kumain ng greens, yung mga damo-damo mga ka-farmers, ang lakas nilang kumain ng ganyan. Napansin nyo mga ka-farmers, ang laki ng papaya na yon, pero tingnan nyo naman malapit nang maubos. So kahit ano na mga leftover na pagkain na pwede natin ibigay sa kanila, kakainin nila yan. Walang problema ba dyan sa kanilang pagkain. Marami po tayo mga OFW na subscriber, nagko-comment, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, gusto ko nang magsimula. So ayan ang aking advice mga ka-farmers. Kung gusto mo talagang umuwi ng Pilipinas, kailangan may plano ka, kailangan planado na ang iyong gagawin. Kasi mahirap po yung tatagal pa yung iyong plano, baka maubos pa yung iyong ipon na pwedeng mauwi sa wala. Meron naman ako nabasa isang OFW nag-comment, sabi niya gustong-gusto niya umuwi ng Pilipinas kasi puro na lang daw siya plano, hindi daw niya masimulan yung plano niyang farming business. Totoo po yan mga ka-farmers. Kung hindi po kayo uuwi sa Pilipinas, hindi po yan masisimulan, puro na lang plano. So mas maganda mag-ipon kayo kahit hindi kalakihan ang ipon, basta't focus po kayo sa pag-uwi nyo sa Pilipinas, focus po kayo sa gagawin nyong farming business. Basta't may tiyaga, sipag, may puhunan, may konting kaalaman, sigurado po ako mga ka-farmers, lalago yan. Itong mga manok na ito mga ka-farmers, nagtataka ako bakit nandito sila nagtutumpukan. Siguro dahil kanina medyo maulan ng panahon, siguro nilalamig sila. Ayan, kaya sila nagtutumpukan dyan sa gilid para siguro makabuo sila ng init. So ito po yung Azula mga ka-farmers, napakalakas ng vitamin nito. So isa po din yan sa itatanim natin pag nagsimula tayo ng business na ito. So kailangan madiskarte po tayo gumawa ng mga organic. Magtanim po tayo ng Azula, Madre de Agua, Madre de Cacao, Mulberries. Yan po ay napakalaking tulong mga ka-farmers. Kung mayroon kayong mga tanim na ganyan, marami po tayong mga organic na mga pananim na pwede natin ihalo sa ating mga pagkain ng ating decalb brown mga ka-farmers. Bibili na lang tayo ng commercial feeds pag kinakailangan. Hindi lahat ng oras, hindi lahat ng bawat pagkain ay commercial feeds kasi siguradong malaki ang iyong pwedeng ilalabas na pera. Napakaraming pwede nating itanim para hindi na tayo bumili ng commercial feeds. Pwede tayo magtanim din ng kalabasa, pipino, watermelon,
yan po ay pwede nilang ipakain pag may mga leftover po kayo. Kung gusto nyo ipakain yung bunga para hindi na kayo bibili, so depende po yan sa inyong diskarte. So napakaraming paraan na pwede nating gawin. Kaya sabi ko sa ating mga ka-farmers, sa mga nagplano, lalo na yung mga first timer, bago tayo magsimula ng farming business, mas maganda kung magtanim po tayo ng ganyan na aking mga pinangalanan. Para nang sa ganon, pag nagsimula na kayong mag-farming business, mag-alaga ng free range chicken, ay siguradong mayroon kayong aanihin ng mga organic na mga pagkain na pwede nating ihalo sa darak, pwede nating ihalo sa commercial feeds para hindi malaki yung ating gasto sa pagkain. Ganyan po yung dapat diskarte mga ka-farmers. Sa paggagawa ng bahay ng ating mga alaga, okay lang naman kahit simple lang muna. Mga kawayan, mga buong kahoy, ang importante nakapalibot sila ng net para hindi sila pasukin ng ahas, pasukin ng bayawak, aso at pusa na pwedeng patayin yung ating mga alaga. Ganyan lang po kasimple. Makikita nyo naman sa videos na ito na napakasimple lang ng kanilang kulungan ng kanilang mga decal brown mga ka-farmers. Ang importante, makapagsimula ka, madiscover mo kung ano yung mga kahinaan ng manok, ano yung mga kanilang pwedeng kainin. So ayan o, nakikita nyo mga ka-farmers, ito yung azola at ayan o, ang sarap tingnan. Pinag-agawan yung papaya. Yan po ay overripe na mga ka-farmers. Yan, sandali lang po nila kakainin yan. Ubos po yan. Kalabasa, kumakain din yan mga ka-farmers. Watermelon, mga saging na overripe. Ubos po yan, pinapakain natin. Pwede rin na nyog mga ka-farmers, napakarami pong pwede ipakain. Marami tayong pwede makuha sa ating paligid na pwede natin ipakain. Kahit nga yung mga damo-damo sa ating paligid, kinakain nila yan mga ka-farmers. So ito naman mga ka-farmers, ito yung kanilang itlogan. Ito yung napakasarap na pakiramdam pag tayo ay namumulot ng itlog, pag tayo ay nag-harvest. At dito naman naglalagay tayo ng tube rice para komportable na mangitlog yung ating mga manok at syempre hindi mababasag yung kanilang mga itlog at malinis yung itlog na ating i-harvest para pagdating sa ating mga buyer, gaganahan silang bibili at talagang babalik sila sa atin. Tulad ng aking sinabi, ang pag-harvest ng itlog ay nakakatanggal po yan ng stress. Alam nyo kung bakit mga ka-farmers? Kasi sa bawat pupulot po tayo ng itlog, is pira po yan mga ka-farmers. Siyempre pag pira, nakakatanggal talaga yan ng stress. So para po tayo namumulot po yan ng pira pag nag-harvest na tayo. Yan po yung mga pinaka-excitement na panahon pag nangitlog na yung ating mga alaga. Makikita nyo naman mga ka-farmers, napakarami ditong tanim na papaya. So yung mga bunga nyan, yung iba hindi na nabibinta dahil sa sobrang busy, yan ay pinapakain na lang sa mga alagang manok. Doon din sa unahan, marami dyan na puno ng malunggay, pinangahalo dyan sa azola, pinangahalo sa darak para kumpleto po sa vitamins yung kanilang mga manok. So ganyan lang po ang diskarte. Nadepende lang po yan sa tao, sa nag-aalaga, kung paano po ang diskarte sa kanyang pag-aalaga. At syempre para maiwasan natin yung egg syndrome mga ka-farmers, yung kanilang itlog mga ka-farmers, pag nagluluto kayo, yung kanyang eggshell mga ka-farmers, pwede nyong gamitin po yan para maiwasan yung egg syndrome. So makikita nyo dito sa left side mga ka-farmers, yan po ay dinikdik na eggshell. So tingnan nyo naman, kinakain nila yan. So malakas po yan sa calcium para matibay yung kanilang eggshell ng kanilang itlog. Sa pagpapakain ng kanilang eggshell mga ka-farmers, na depende po yan sa diskarte. Pag ayaw kumain ng ganito mga ka-farmers, pwede nyong dikdikin, ihalo sa kanilang pagkain para makain po nila. Kasi minsan pinipili mga ka-farmers. So ayan, shout out pala kay Mr. Bonis. Siya po yung may-ari sa farm na ito. Dati po siyang isang OFW. Ayan. Just imagine, nasa abroad na, pero mas pinili pa rin niyang bumalik sa Pilipinas at nagtayo ng farming business. Kasi sa totoo lang mga ka-farmers,
ang pagiging isang abroad ay temporary lang yan. Habang malakas ka, nandoon ka. Kaya advice ko dyan sa mga OFW natin nasa abroad. Habang kumikita ka ng pera, mas maganda pagplanuhan po natin. Huwag po tayong puro gastos, puro bigay. Pagplanuhan mo yung for good business na iyong tatayuin pag uwi ng Pilipinas. Kasi hindi lahat ng oras malakas po tayo, hindi lahat ng oras mayroon po tayong pera. So pagplanuhan mo ka-farmers, kung ikaw ay kumikita ngayon ng pera, pagplanuhan mo kung anong magandang negosyo ang dapat sa iyo sa pag-uwi ng Pilipinas. Kasi ika nga, hindi talaga panghabang buhay ang OFW, ang pagtatrabaho sa abroad. At ito lang ang masasabi ko sa mga OFW, habang mas maaga pa, habang mas bata ka pa, mas maganda kung simulan mo na ang negosyo. Kasi mahirap pag umuwi ka na sa Pilipinas na matanda ka na tapos diyan ka lang magsisimula, medyo mahirap na yan mga ka-farmers. So sa tamang edad, so hindi pa tayo matanda, mas maganda kung simulan na natin para malakas pa yung ating tuhod. At sakaling hindi mag-bloom, pwede tayong bumalik sa ibang bansa. So ito yung mga ka-farmers, yan po yung ating ginagawa niyan. So dikdikin po natin yung eggshell. So pagkatapos nating dikdikin, pwede natin ibigay sa kanila or mas maganda ihalo sa kanilang pagkain para siguradong maubos po. So kanina, pinakita lang natin na kinakain nila, dinagay natin sa isang kainan nila para makita nyo na kinakain talaga nila yung eggshell na yan. Pero mas advisable pag hinalo po yan sa kanilang pagkain, sa darak, sa azola, para makain nila lahat mga ka-farmers. So ayan po yung ating mga babaeng manok, busy sila sa paggagawa ng pera. Ayan o, yung isa mga ka-farmers naghihintay. Sabi ng isa, siguro bilisan mo na dyan kasi itlog na ako. Ayan, may itlog po yan mga ka-farmers. So ang dami nilang itlog sa ilalim mga ka-farmers. Ang sarap mag-harvest, ang sarap mamulot. Ayan o, kita niyo mga ka-farmers kung gaano karami yung kanilang itlog. Ang ganda ng kulay, kaya nagagandahan talaga ako sa decal brown. Kasi bukod sa maganda yung kulay, malalaki ang itlog ng decal brown. At pagdating sa ating mga customer, talagang tingin pa lang ay gaganahan na silang bumili. Kasi yung kulay niya talaga, pag sinabing brown, iniisip ng ating mga ibang customer, yung mga hindi pa marunong, organic yung itlog. Sa totoo lang mga ka-farmers, pag hinaluan po natin ng feeds, pinakain ng vitamins, pinainom, hindi na po yan pure na organic yung itlog. So kung halo po yung kanilang organic, semi-organic lang po yan. So ganyan po mga ka-farmers, hindi na po yan organic pag pinakain ng commercial feeds. Pero kung purong mga organic ang kanilang pinapakain mga ka-farmers, so yan po talaga ay totoong organic, pati yung kanilang karne. So sa mga hindi pa nakakaalam pala mga ka-farmers, ang lasa ng kanilang karne ay parang native na manok. Masarap kaya sa mga 45 days. Kaya kung tapos nang mangitlog yung ating mga decal brown, pwede din natin ibenta bilang dressed chicken. So pwede nating partneran ng papaya. So ito yung mga ka-farmers, yung dahon ng papaya ay kinakain din ng mga manok na ito. So ayan mga ka-farmers, kita nyo, to see is to believe mga ka-farmers. Ganyan lang kasimple ng kanilang kulungan, nakapaikot ng net para hindi pasukin ng sawa, bayawak or kung ano na pwedeng sumugod sa kanilang patayin yung ating mga alaga. So ayan pinag-agawan yung dahon ng papaya. So kahit na anong mga greens na ilagay natin sa loob dyan mga ka-farmers, tutukain nila yan hanggang yung matira tangkay na lang. So ganyan po sila kalakas kumain ng mga greens. Kaya kahit wala tayo pambili ng commercial feeds, basta madiskarte po tayong kumuha ng mga organic na pagkain, talagang bibigyan po tayo ng itlog nila. At importante rin, mayroong lalaki yung ating mga manok.
para mayroong similya, para makabuo sila ng itlog. So, ayan lang mga ka-farmers, maraming salamat sa inyong panonood sa ating YouTube channel at sa ating videos na ito. At kung bago ka pa lang napadaan sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Piliin mo yung all para updated ka sa ating mga videos na pag-uusapan. Marami pa tayong inspiration video na pwede nating pag-usapan at ibahagi sa inyo. Magandang buhay at magandang araw. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.